What is up mga kababayan? This is Page Gen Z. Nagbabalik ang boses ng Gen Z sa mga isyong pampolitika dito sa ating bansa. Mga kababayan, bago po natin ipagpatuloy ang ating usapin at diskusyon, huwag niyo pong kalimutan mag-iwan ng like, maging subscribe sa ating channel para mas maging updated po kayo sa mga may init at nagbabagang balita dito lamang sa ating bansa mga kaibigan. Ayan, pag-usapan natin mga kaibigan itong impeachment case laban sa dalawang pinakamataas na executive na officials sa ating pamahalaan, ang presidente at ang vice-presidente. Ayan mga kaibigan, unahin natin muna yung kay Bangag. Ito kasing kay Bangag mga kaibigan, nauna na yung impeachment complete niya nung sa araw at ito ay inihain nung lawyer mismo ni Liza Bangag mga kaibigan. So ito ay alam naman natin na huwag na nating ipagkait pa. Ito ay isang scripted o stage play lamang. So gusto nila as early as January ma-reject ang kaso para sa loob ng 2026 from February onwards, malaya po sila makapagnakaw at makagawa ng kagaguhan dyan sa pamahalaan natin. So, yun po ang nangyari nung unang complaint o yung first complaint laban kay Bangag. Yung ikalawang complaint naman mga kaibigan at yung ikatlo, ito po ay inihain kanina lamang, ngayong araw lamang. Ang ikalawang complaint, kung di ako nagkakamali, ito po yung kinamanong Chavit kasama po sa attorney Mike Defensor. Tapos yung ikatlo naman yung sa Kamatayan Black. No? Ang Kamatayan Black po ay nakikisali po sa gulo. Salamat sa kanila no sa pagsalid nila no sa pagtulong nila sa atin na labanan ang itong nga si Bangag no. Thank you sa Kamatayan Black kahit gago rin kayong lahat. Ito po hindi po tinanggap ng House of Representatives yung yun nga final na complaint. Ito po ay isang blatant o obvious na pagpapakita ng abuse sa kapangyarihan. Dahil wala pong karapatan ang Kongreso na mag-reject ng complaint laban sa Pangulo. Dahil ang Kongreso po ay nariyan hindi para protektahan ang Pangulo. Ang Kongreso po ay nariyan upang gumawa ng mga batas. So, dahil sila ay kasama sa legislative branch ng ating gobyerno. Sila po ay nariyan, sila po ay mga mambabatas. Hindi po sila mga tuta. Pero sa mga palad mga kaibigan, lahat sila tumatahol mga kaibigan. Karamihan ng mga nasa kongreso mga kaibigan, tumatahol. Kaya proud tayo sa mga maiilang congressman na lumalaban ng patas. Shoutout sa iyo, idol kong Leviste at patuloy na paglaban dito sa katiwalian na nangyayari sa gobyerno. Shoutout po sa inyo. Ayan, going back mga kaibigan, panoorin natin itong naging video regarding dyan. Maybe will explain ano yung nangyari doon sa dialogo sa Office of the Secretary. Then Neri will explain ano yung mga kinaharap na mga listeners. Well, una, nais namin magpahayag ng dismaya na ayaw tanggapin ng Executive Director ng Secretary General's Office complaint. Ayon sa kanya, wala siyang authority to receive the complaint. Ang sabi namin, under the rules, ang complaint ay dapat pinafile sa Office of the Secretary General at hindi nagre-require ng presence ng Secretary General mismo para ito ay simpleng in a ministerial manner tanggapin ng kanyang opisina. At yun na nga, ayaw nilang tanggapin. So ang ginawa ho namin ay nag-iwan kami ng kopya doon sa opisina, and as far as the complainants are concerned, we have complied with the rules na final namin sa Secretary General ang aming complaint. At poproblemahin na lang po ni Secretary General when she arrives on Monday ang kanyang trabaho, ministerial work, na ito ay i-refer kaagad, i-transmit sa office ni Speaker D para ilagay sa order of business. So as far as we are concerned, we have done the necessary requirements. Hindi namin kasalanan kung absent ang inyong Secretary General. Ang problema kasi mga kaibigan, i-cut na natin yan at explain po natin at bibigyan natin ng detalyeng diskusyon. Ito pong kagaguhan na ginawa ng House of Representatives maging ng Secretary General sa pag-reject po nila dito sa complaint laban kay Bangag. Mga kaibigan, ang hindi po pagtanggap o ang pag-refuse ng opisina ng Secretary General ng House of Representatives, ito po ay malinaw na paglabag
o pag-violate sa rules of the House maging sa 1987 Philippine Constitution, mga kaibigan. Ito po ay dahil sa ilalim po ng konstitusyon ng Pilipinas, ang House of Representatives ay meron pong kakayahan na mag-initiate ng impeachment proceedings. So ibig sabihin po, ayon po sa batas o sa rules ng House, ang ministerial duty po ay sa opisina ng Secretary General. Siya po ang magre-record at ang magre-receive ng impeachment complaint. Hindi po siya ang may kakayahan na mag-reject, mag-screen, mag-delay at mag-block ng kung anumang complaint laban sa Pangulo. Ibig sabihin, wala pong kakayahan ang Office of the Secretary General maging ang House of Representatives na mag-reject, screen at delay ng kung ano-ano pang ng impeachment complaints laban sa mga opisyales ng gobyerno, lalo na sa executive branch, mga kaibigan. Ibig sabihin, kapag nirefuse po nila ang complaint, ginagawa po niyan inaabuso po ng House of Representatives maging ng Office of the Secretary General ang batas at ang kanilang otoridad, at dinideny po nila ang mga Pilipino na magbigay ng kanilang grievance laban dito sa pamahalaan. Ang impeachment po ay hindi po political favor. Ito po ay constitutional right. Ito po ay formal process na kung saan ang mga citizens po sa pamamagitan ng mga representatives po nila ay makakapag-seek na accountability sa matataas na opisyales ng ating bansa. The rules are clear, the constitution is clear, the duty is clear, and no office has the authority to silence the people's voice. Ito po ang pahayag ni Professor Malutikia, isa pong political analyst, after pong i-reject ng Office of the Secretary General ang impeachment complaint laban kay Bangag. Yan, mga kaibigan. Next naman, mga kaibigan, pag-usapan po natin itong naging impeachment complaint laban nga po dito kay Inday Sara. Ito po ang sinabi po ni Inday Sara regarding po dito sa impeachment. As expected, magiging katulad din lang din yan noong nakaraan na ginagawang fundraising ng mga members ng House of Representatives. Yung pagpirma nila sa impeachment is all about the money. Kaching-kaching. Ito kasi ang problema, mga kaibigan. Ang isang pirma ng isang kongresista minsan nagkakahalaga yan ng milyon-milyon na peso. O kung hindi man milyon, daan-daan na libo. Yan po ang halaga ng isang boto sa House of Representatives, sa Kongreso. Lalo na kung yan ay laban sa mga oposisyon o yung kumakalaban sa administrasyon ni Bangag. So, expect natin, mga kaibigan, na kapag ang complaint ay napunta na po sa House of Representatives, wag na po tayong umasa dahil alam naman po natin ang House of Representatives, yan po ang pugad ng mga tuta ni Bangag. Yan po ang pugad ng mga aso na matakaw sa pera. Yan po ang tuta ng mga aso na ang nakikita lamang po nila sa mata nila ay pera, 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 kasakiman. At kaitiman ng budhi lamang ang makikita natin dyan. Kaya, mga kaibigan, reacta na po tayo. Panoorin na po natin ang video na ito na kung saan sa interview pong ito maririnig natin si Attorney Trixie Cruz Angeles regarding po sa impeachment complaint laban kay Inday Sara na posible pong ma-dismiss, mga kaibigan. Ito po ay posibleng ma-dismiss at ma-reject dahil nga po ito ay isang mahinang kaso. More details dito po sa video. Panoorin po natin to. Kahapon ay panibagong balita naman o panibagong kaso o isa lang pa nga nitong grupo ni Antonio Trillanes. Ano ho ba ang nakikita po ninyo dito, Attorney? Laban po ito kay Vice President Sara Duterte. Papaano niyo po tinitingnan itong paghahain nga ng mga kasong plunder at graft laban po sa pangalawang Pangulo? May sapat ho bang ito para po sa inyo legal na batayan? Sa ngayon kasi, I understand, magkakaroon yan ng legal issue at maaaring Korte Suprema ang magde-decide nito. Ang ating vice-presidente, as any vice president, ay impeachable officer. Normally, kapag impeachable officer ka, hindi ka muna pwede hainan ng kriminal na kaso
or kahit anong kaso dahil ang implication niyan ay may immunity ka. Hindi ka matatanggal unless by impeachment. So kung ang issue o ang pinupuntirya dito sa paghain ng mga kriminal na kaso ay para matanggal siya sa kanyang pwesto o kaya hindi niya magampanan ang kanyang duties bilang vice-presidente, primary dyan ay maging handa para kapag wala ng kapasidad o may incompetence ang Pangulo na madispensahan ang kanyang mga duties and obligations, magampanan ang kanyang duties and obligations, then siya po ang mag-take over. So, ang issue dyan is maaari bang hainan siya kaagad ng kriminal na reklamo kung hindi pa siya nai-impeach. Normally yan, kapag nag-succeed ang impeachment, vulnerable na siya dahil tanggal na siya sa pwesto, vulnerable na siya doon sa pag-file ng kriminal na kaso. Hindi naman po matatawag, attorney, na may immunity siya, ano? Hindi walang nakalagay dahil kailangan yan explicit sa saligang batas. So sa Pangulo, explicit yung kanyang immunity from suit dahil siya ang pinuno. Opo. At ayon nga sa mga nagrereklamo, attorney, yung panibagong kaso ay pagpapalawak lamang na naunang reklamo, hinggil nga daw doon sa confidential funds. So sa pananaw po ninyo, kailan nagiging expansion ng reklamo o kailan ito nagiging ganap na bagong kaso sa ilalim ng ating batas? Well, kung yung dating mga reklamo na inihain sa kanya ay hindi nagresulta ng isang kaso sa harap ng hukuman, maaari naman nilang i-file yan. Ang problema sa kanila ay medyo premature yan. Kung ito ay ukol sa confidential funds, may pending na issue pa sa Commission on Audit. Bukod tanging Commission on Audit ang magsasabi kung ang isang paggagastos ay naaayon sa batas o naaayon sa budgetary item kung saan itinalaga nito. So kung wala pang report o hindi pagganap ang report ng COA, anong pagbabasihan nila ng kanilang reklamo? So muli, mukhang ito po ay isang pasiklab dahil ito nga po ang dahilan kung bakit hindi siya nahahainan pa ng kaso para dyan sa confidential funds. Na ang issue ay nasa COA pa rin at wala pang desisyon ito. Kung walang desisyon ang COA, may presumption of regularity or presumption na ito ay still nararapat. So hanggang magkaroon ng desisyon ang COA, itong mga ganitong klaseng reklamo ay premature. Opo, at kasama nga rin na doon sa mga reklamo, attorney, yung alleged irregularity daw ng 8 billion pesos na laptop procurement ng Department of Education at mga audit disallowances. Sa ganito bang mga issue, sapat na po ba na itong ang findings ng COA para maging basihan ng kasong kriminal? Hindi rin kasi kailangan may finding mismo ang COA na may malice, attended with malice ito. Ang COA nagre-recommend din yan ng pagfa-file ng kaso sa ombudsman kung sa kanilang pagsusuri ay mayroon ngang sinasadya na mali siya sa pag-procure dahil mayroon namang mga instances na tunay na wala namang malice, ibig sabihin ito lang talaga ang kakayanin, may exigent circumstances o kaya ang kanilang hindi pagsunod doon sa COA rules ay mayroong excuse o legitimate na concern. Maaari yan idulog sa hukuman kung sakasakali, ngunit ang pag-determine ng probable cause mahihirapan kasi kailangan may clear showing na may malice ito para mag-count siya as a criminal case. So minsan talaga ang COA, mayroon silang ganon at malalabas dun sa decision ay isoli ang pera. So kapag ganon, soli ang pera, wala ang finding ng malice, hindi siya mag-proceed to a criminal case. Opo. At yung may allegation din na itong 192, 172 silid-aralan lamang ang naipatayo mula sa target na mahigit 6,000. Sa batas ba, maaari bang tawagin itong criminal liability o kailan po nagiging criminal liability po ito kapag ang isang failure of implementation, failure of implementation o alleged gross negligence ng isang opisyal?
hindi maaari kasi ang gross negligence, iyan po ay isang administratiba na kaso. Pwede naman kasuhan ang vice presidente ng ganun. Ang problema lang kasi ang paggagawa ng schoolhouses, kung hindi po ako nagkakamali, ay matagal nang sinabi ni VP Inday, hindi po ginagawa ng Department of Education, ginagawa po yan ng DPWH. So kung sila ang kinakasuhan, madidismiss po yan dahil hindi po sila ang tamang akusado sa kaso na ito. Ngayon, sabihin natin na ang DepEd ay ang nagtalaga. Dinedelegate pa rin yan sa DPWH at hindi natuloy o hindi ma-count yung number of school buildings or classrooms na ipagawa. Yung fault, kung hindi nila maituturo sa DPWH, lalong hindi maituturo dun sa mga taong walang control dun sa pagkagawa. So medyo malabo tong kaso na ito. Nako, bagsak pala yung mga issues na mga reklamo na nabanggit ko kanina, attorney, ito ang inireklamo nila. At meron pa, marami-rami po itong mga reklamo kanilang isinampalaban niya sa Vice Presidente. Binanggit din sa reklamo ang umano'y pagtanggap ng pera mula sa mga individual na iniuugnay sa illegal na droga. Ayan, attorney, sa ganito bang sensitibong alegasyon, papaano ho ba yan? Ano bang antas ng ebidensya na kinakailangan upang ito ay seryosohin ng ombudsman? Ito ay criminal case, pero para sa ombudsman, ang kailangan niyan ay probable cause. Ang probable cause, ibig sabihin kung ikaw ay reasonable na tao na maiisip mo base sa ebidensya na mayroon ngang krimen na naganap at itong taong ito ang gumawa ng krimen na yun. Pero in this case, kailangan reasonable grounds, di ba? Hindi reasonable grounds, yung the standard of a reasonable man. Kung ikaw ay rationable, ordinaryong mamamayan, tapos pag tinignan mo yung ebidensya, sasabihin ninyo, ay oo nga, mukhang tumanggap siya. Pero pag ito ay umabot sa sandigan bayan, kailangan na ng proof beyond reasonable doubt para magkaroon ng guilty verdict. Ang tingin ko dito ay babagsak at babagsak nga ang hatol dito doon sa ebidensya. May napansin po ba kayong nakaakibat na ebidensya na nakalagay? May mga identified ba na witnesses at may mga affidavit ba ang mga ito? Kung wala, medyo baka ma-dismiss dyan pa lang sa sa ombudsman pa lang. Opo, attorney. At pagdating naman po doon sa issue ng betrayal of public trust, kasi ayon nga sa mga nagre-reklamo, may betrayal of public trust, umano, si VP Sara, kabilang yung mga sinasabing pagbabanta niya laban kay Pangulong Marcos Jr. Sa ilalim ho ba ng ating konstitusyon, papaano ho ba sinusukat yung betrayal of public trust? Ang betrayal of public trust ay isang ground for impeachment. So medyo may problema yung reklamo kung doon sa ombudsman nila file ang betrayal of public trust. Tulad nga ng sinabi natin, sa Kongreso yan dapat inihahain. Ngayon, kung ito po ay kanilang gagawing basihan para sa impeachment, sui generis po kasi ang impeachment. So ang magdedetermine ng kasapatan ng ebidensya niyan ay yung Senate Impeachment Court. So until that happens, hindi natin alam. Ngunit ang difference is last year, di ba? Nag-attempt sila na isulong ang impeachment gamit ang House vote. Hindi na po mauulit yan dahil sa Korte Suprema nung inihain ni VP Sara, naglabas ng desisyon ito at sinasabing kailangan alinsunod sa due process requirements. So kung mayroong kasong ifa-file sila sa Kongreso, kailangan susundan nila yung kanilang proseso. Nagsabi na nga si Congresswoman Luistro, handa ang Committee on Justice para dito. So ibig sabihin yan, hindi na po mararatrat ang isang ang impeachment complaint. Hindi na ito House vote. Pupunta yan sa plenaryo to determine kung sufficient yung impeachment complaint at i-forward nila sa Committee on Justice. Doon po magkakaroon ng parang trial kung saan i-determine kung sufficient in form and substance yung reklamo. Opo. So, Opo, attorney. Bakit kaya para sa inyo, malakas ang loob ng grupong ito na isinampa o inihain itong kanilang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte dyan sa Ombudsman? hindi ko masasabi na lakas ng loob ito.
more like parang desperation. Pasensya na dun sa paggamit ng salita. Ngunit, ang nakikita kasi natin, itong 2006, ang huli nilang pagkakataon na tanggalin ang ating vice-presidente pag masyado nang malapit sa 2028 at napakalakas pa rin kandidato ni VP Inday, medyo magdududa na kung tutulong ang ilang mga politiko natin. Magiging kiss of death para sa kanilang mga karir. Ngunit dito, ang masasabi natin, wala namang kasing mawawala sa kanila. Manalo o matalo sa kaso, makakagamit sila ng plataporma ngayon para sa kanilang retorika na alam natin ay tungo dun sa eleksyon sa 2028. So basically, kung hindi man sila manalo, may pagkakataon silang magsalita ng magsalita at magkakaroon sila ng maraming mga interview sa media. Tiba-tiba sila ngayon sa publicity. Opo, opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ang reklamo bang ito sa tingin po ninyo, attorney, ay mas nakabatay ba sa legal accountability o may mga elemento po ng political pressure? Paano po dapat timbang ito ng Office of the Ombudsman? Alam nyo, what it all comes down to is evidence. Kung kulang ang ebidensya o hindi pa nga, wala pa nga silang ebidensya ng desisyon ng COA, posibleng sinasayang nila o nag-aaksaya sila ng oras, maituturing ito na pag-aaksaya ng oras ng ombudsman. Kasi natural, kailangan pagtuunan ng pansin, mag-dedicate ng man-hours dito sa kanilang mga investigador. Ngayon, kung ang reklamo ay wala ngang ebidensya at ang kanilang hiling sa ombudsman ay maghanap ng ebidensya, isa pa po yan. So, mas matagal ang mailalaan na oras ng ombudsman maghanap lang ng ebidensya. Pero ang totoo is, ang pinakamalakas na ebidensya dyan ay ang hatol ng COA doon sa paggagastos. At kung may findings dito ng malice o intent to commit a crime. So, absent ng mga yon, kung wala ang mga yan, then kahit anong number of hours ang i-devote ninyo dito sa pag-iimbestiga o dun sa finding ng probable cause, baka ma-frustrate lang talaga sila. Ang sinasayang nila ay oras ng ombudsman. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Ma'am, balik tanaw lang tayo dahil may, di ko lang alam kung kalintulad ba or maaari nyo po bang ma-differentiate yung nangyari po kay Vice President, dating Vice President Jed Marbinay na 2016, kahit siya po ay Vice Presidente, ay nasampahan din siya ng kaso. Umusad yung kaso niya sa Sandigan na bayan pero kalaunan ay pinawalang sala naman po. May kaibahan ba ito? Bakit sa kanya umusad at bakit or ano yung muna yung kaibahan dito po sa dalawang pagsasampa ng kaso ng sa Vice Presidente dyan po sa Ombudsman, Attorney? Well, kung hindi ako nagkakamali, si Vice President, mayroong kaso sa ombudsman pero hindi nakagawa or hindi ginawa ng findings until after na siya vice president. Pero i-correct nyo ako kung mali ha. Yun ang nakikita ko lang na difference kasi maaaring imbestigahan kahit impeachable officer. Hindi lang pwedeng umusad yung kaso. So kunwari, nagkokolekta ng ebidensya ang mga law enforcers against an impeachable official, hindi naman po illegal yan. Ang ma-frustrate lang sila pag isinumiti na sila para ilitigate yung kanilang nakuhang ebidensya, hindi po yan isusulong. So in this case, magkakaroon nga yan ng issue. In the case of Vice President Jojo Binay, hindi kasi umabot dun sa punto na ma-question nila yung pag-iimbestiga sa kanya na umabot sa Korte Suprema, hindi yata na idala sa Korte Suprema na kailangan unahin yung impeachment bago yung kanyang pagkakaso sa kriminal. So timing would also have everything to do with it. Or it's also possible na hindi lang talaga na i-claim ni Vice Presidente yung issue na ito.
it would have been ripe kung dinala yan sa Korte Suprema para i-decide once and for all ang Vice Presidente ba ay yung pinakakawawang opisyal kasi impeachable na nga pero walang immunity at makakasuhan ng makakasuhan. So that would have been an interesting development sa ating accountability for public officers na batas. Opo. Maaari din ba na magdepende? Kasi doon sa unang pahayag, kasi yun nga rin yung depensa ni VP Binay during that time na impeachable officer siya, hindi siya pwede dito sa ombudsman. Pero meron nabanggit ang ombudsman din dati na ang pinagbasehan kasi dito, yung kanya daw na-commit na pagkakasala ay noong hindi pa siya Vice President. So, maaari bang pagbatayan din yan? Kasi itong kay VP Sara, sinasabi, during sa kanyang tenure as Vice President, as Education Secretary, compare doon sa kay VP Binay na sinasabi na ito naman ay ginawa mo nung hindi ka pa Vice President. Attorney, magdedepende rin ba dyan yung pag-usad ng kaso dyan sa Ombudsman? Well, doon sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni VP Inday sa impeachment niya last year, ang sabi hindi maaaring i-bring up in an impeachment case ang acts that were committed bago siya naging impeachable officer. So kung yung mga acts ay nilalagay nila doon sa time na mayor siya, sa time na hindi pa siya vice presidente, hindi yun katanggap-tanggap in an impeachment proceeding. Ngayon, pagdating naman sa ombudsman, currently kasi vice-presidente siya. So it might still be an issue kahit yung mga acts ay committed bago siya naging vice-presidente. So the same argument could still hold. Pero tulad nga ng sinabi ko, ultimately Korte Suprema ang magde-decide kung ito ay papasok dun sa sa pagiging magra-ripen into a case ito kung maaaring maging criminal na kaso itong mga final dahil nga impeachable officer si VP Inday. Hindi pa po rin naliliwanag nga ng Korte Suprema yung issues na yan. Sa tingin niyo po, ma'am, kapag may pag-usad dito sa isinampang kaso, ito ay pangalawang set na ng kaso po no, kay VP Sara Duterte. If ever po na gumalaw ang ombudsman dito at simulan po yung investigasyon at pinanindigan po natin na hindi pwede dahil nga impeachable officer siya, may paglabag na po ba dyan ang ombudsman? At pwede rin bang hindi na tumugon ang side ni VP Sara dito sa ombudsman kung merong paggalaw na dyan, diretso na sila sa Supreme Court? Hindi. Kailangan mag-acquire muna na may act doon sa Office of the Ombudsman na magsasaad na sila ay taking cognizance of the case. Nang sa gayon, may basihan na si VP Inday na umakyat sa Korte Suprema. Kung wala pa kasing acts ang Ombudsman, wala pa tayong grounds, wala pang dahilan para sabihin na nilabag yung kanyang karapatan. So until that time, hindi pa siya makakaakyat para i-preempt ito. At any rate, yun nga, kailangan din ma-determine ano ba ang kinakaso sa kanya, administrative ba o criminal. So mas maliwanag kung maumpisahan na nga ang preliminary investigation sa kanya and then maaari na siyang dulog sa Korte Suprema. So pag nag-umpisa na mag-imbestiga ang ombudsman, yun na yung act na yun na pwede nang questionin sa Korte Suprema, Attorney? Yes, pwede na doon. Opo. Lipat tayo dito sa usapin naman po ng impeachment. Nabanggit nyo kanina na once na napunta na yan sa Committee on Justice, kung ano man yung pipiliin nila, hindi na pwede na maghain pa ng panibago. No? Kumbaga yun na yung uusad, ma'am. Pero sino po yung pipili? Kasi halimbawa, ngayon, itong si Attorney De Jesus naghain na ng impeachment complaint at sinasabi ngayong araw din naman maghahain daw yung makakaliwang grupo ng impeachment din laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino po yung pipili doon na alin doon ang uusad? I-consolidate ba ito or separate ito? O paano ba yung tama po as per sinasabi po ng Korte Suprema, Attorney? Kung against the same official, in this case, dalawang impeachment complaint against the President, depende yan. Ang sabi ng Korte Suprema, no more than one
process. In other words, no more than one impeachment process ang maaari in 1 year. So in this case, ang mangyayari dyan is kung ika-count ang kina-count na proseso ay kapag gumalaw yung reklamo from one office to the other. So normally yan, di ba, umabot sa SecGen goes to the speaker goes to plenary. Maaaring mamili kung saan dyan nag-umpisa ang proseso. So normally yan, dun pa lang sa pag-transfer. Ngayon, base dun sa kaso ni VP Inday, hindi kasi naging maliwanag doon yung pag-refine nung decision dun sa kung kailan talaga nag-uumpisa ang impeachment process. So malamang yan is from the plenary to the Committee on Justice kasi yun yung lumang kaso. So pag tinransfer na from the plenary to the Committee on Justice, hindi na siya mako-consolidate. Doon dapat sa plenaryo ang consolidation. So in this case, kung hindi makahabol sa plenaryo yung panibagong reklamo, wala na. Better luck against next time. Opo. So, nag-uumpisa ang process once na nakapag-desisyon ang plenaryo po na i-endorse sa komite? Hindi yung galing mismo sa SecGen to Speaker or galing sa Speaker papunta doon sa plenaryo? Dapat. Pero kasi dun sa kaso ni VP Inday, di ba naipon lahat doon sa tapos naitipat siya doon sa plenaryo. Nauna nga yung... Pero at that time, may pumasok pa na fourth impeachment complaint. Technically, hindi na dapat nakapasok yung fourth impeachment complaint kung susundan natin yung lumang desisyon. So, ang tingin ko dyan, it is from plenary to the Committee on Justice. So, kasi nga yung lumang kaso, yun yung sinasabi. Nung nag-move siya from plenary to Committee on Justice, nag-umpisa na po yung proseso. Kasi yun na, may impeachment na nangyayari in the House. So, impeachment process na yung nangyayari in the House. So, sa ngayon, hindi pa naman nagta-transfer from plenary to the Committee on Justice, pwede pa at maaaring i-consolidate yan in the plenary. Opo, kasi meron din akong narinig na parang hindi na ata i-consolidate. Kumbaga, ang tanong ko nga doon sa kongresista na yun, kung di ako nagkakamali, partner Jade, yung last time natin nakapanimis ang kongresista, parang pipili sila kung saan doon. Wala na daw atang consolidation. Pero ano po ba yung sa tingin nyo po, ma'am? Dapat po bang mag-consolidate or pipili sila? Kasi kung pipili sila, alam nyo na, may magduda ng ating mga kababayan na alin dito yung hindi uusad, dito yung pipiliin ko na umusad sa para madaling mabasura, attorney. Well, pwede kasi yun Pwede silang mag-determine dun pa lang sa plenaryo na hindi na iaakyat sa Committee on Justice. So may discretion talaga ang plenaryo dyan. So alam niyo na kung anong i-expect pagdating sa ganyan. Although hindi ko nakikita kasi na magkakaroon ng damage dyan. Kasi nga either way, an impeachment complaint has been filed at uusad yan. Pupunta yan sa Committee on Justice. Pero from the Committee on Justice, dyan po natin makikita kung sapat talaga ang obligasyon na nasa reklamo. So sa plenaryo, ang determination lang dyan is kung pwede pang tumuloy yan sa Committee on Justice, kung sufficient siya, kung seryoso siya enough for them to consider na, sige, umpisahan natin ang proseso nito. Opo, pero bilang bihasa rin sa komunikasyon na attorney, anong nakikita nyo po? Kasi hindi po ba napag-uusapan before pa yung paghahain muli ng impeachment dito kay Vice President Sara Duterte, pero biglang nagbago. Parang dito na ngayon nabubuksan sa presidente. Tapos sa side ng Vice Presidente, maraming mga nagsasabi na baka hindi umusad, abala na ang Kongreso ngayon, walang enough na possible. Bakit ganun po ang nangyari? Or baka ano ba ito, meron bang pagmamaniobra, meron bang pinaplano na at the end itrap yung isa sa kanila, attorney? Ako ang tingin ko, walang plano. At kahit yung mga kongresista, wala tayong nakikita na organized response maliban lang dun sa statement ng NUP na sinasabi nila wala silang papanigan at hindi sila mag-i-endorso whether yung reklamo ay sa Pangulo o sa Vice Presidente.
So, yun lang po ang nakikita natin. Yung iba naman sila sabi, hindi na to exciting. So, parang may pahiwatig na kung anong mangyayari. Parang hindi na nga parang nawawala na sila ng gana doon sa impeachment ni Vice. Ang tingin ko diyan is nakatingin sila sa future. So hindi pwedeng masyadong how do you call this? Umariba doon sa ating vice presidente, lalong-lalo na kalalabas pa lang ng mga surveys at nakikita na way ahead ang ating vice presidente. Ang Pangulo naman ay lame duck. So, hindi ibig sabihin nun na kailangan pa siyang i-impeach. Kumbaga, since it's late in his term, 2 years to go, would it be worth it pa ba na mag-file ng impeachment sa kanya? Yun ang malamang iniisip ng ating mga kongresista. Kung kaya't ang tingin ko dyan ay parehong hindi yan uusad. Posibleng magkaroon ng isang damakmak na hearings sa Committee on Justice to determine form and substance, pero yan po ay magagamit bilang plataforma para sa publicity for 2028. Yun ang nakikita kong value sa paghain ng ganitong klaseng reklamo. At a time na wala na tayong naririnig ng mga kongresista in fact, wala tayong naririnig na nagsasabing dapat i-impeach si either President or Vice President. Wala pong ganun na lumalabas sa Kongreso ngayon, sa House ngayon, unlike last year na maaga pa lang, hindi pa man nangyayari may mga speeches na, may mga pahiwatig tayo dun sa pag-usad ng reklamo. Opo, maliban po sa mga survey recently na umaari ba pa rin ang pangalawang Pangulo, kumbaga consistent yun, noong 2025 elections tsaka yung campaign, maaari bang may epekto din? Kaya nandun na yung pagdadalawang isip din ng mga kongresista na hindi sila ganun ka-vocal. Kasi nakita natin during that time, grabe yung kanilang pagpapaliwanag sa kanilang mga constituents. Dahil kinwestiyon kung bakit sila pumirma. At ipinaliwanag, marami mga videos yun at ipinaliwanag nila na kaya sila pumirma ay para merong programa para maaprubahan ang programa. So sa tingin nyo po, may malaking impact din yun na nakita nila sa ground na meron pang binu, di ba? Na dinipensahan pa ni Senador Bato de la Rosa kasi yung kanyang sinasabing kabilang din sa mga nagpirma ng impeachment, attorney. Well, I think medyo malaki kasi yung wake-up call ng ating mga mambabatas, matapos na halos lunurin ang kanilang mga constituents sa mga AICs, tupad at iba pang mga forms of assistance na pinagsususpetsahan ng marami ay parang form of legalized vote buying. Kahit ang laki ng pera na naibuho sa kanilang mga distrito at sila po ay kitang-kita in many instances na nadidistribute, pero hindi po ganong katindi ang naging resulta ng eleksyon. Mismong presidente na nagsasabi, disappointed siya dun sa outcome ng eleksyon. Mayroon pang mga iba na hindi natin akalain ay makakapasok sa Magic 12. So dun pa lang nakikita na natin na alam nila, may iba na meron talagang halong pagsisisi doon sa kanilang ginawa. Ngunit meron din namang ibang mga kongresista na nagsasabing hindi na sila sasang-ayon sa impeachment, lalo na kay VP Inday kasi medyo natuto na sila from the last time. Ang sabi kasi sa kanila, di ba, kung hindi pipirma, may iban talaga na sinabihan na pag hindi pumirma, walang pera ang kanilang mga distrito. At this point, hindi na po nagmamatter doon sa ilang mga kongresista. Either may pera na sila o alam na nila na mas matindi ang kanilang pag-i-explain kung sakasakaling pumirma uli sila doon sa impeachment. So malaki pong issue yan. Malaki pong, malaki ang latay sa kanila in the last elections. Attorney, itong ganitong klase ng treatment ngayon dyan sa Kongreso, sintomas ba ito at nagpapatunay ba ito or senyales ba ito na yung kasalukuyang administrasyon mahina na at dahil na rin sa kaliwat kanang issue ngayon na hindi pa ma-resolba, nandun na rin siguro yung takot nila na baka mabalikan talaga sila at alam nila na malakas ang
pangalawang pangulo. Kaya ganito yung treatment nila sa impeachment, posibleng impeachment kay VP Sara. Actually, hindi ko masasabing mahina na ang administrasyon ngayon kasi dati pa silang mahina. Isipin ninyo, kung mayroong political will yan, iba yung magiging strategiya nila. Ang strategiya nila is to go after the Dutertes kasi sila yung malakas for 2028. So isipin ninyo na in the past how many years, yun lang po ang ginagawa nila. Hindi nagbubuhos ng energy at saka pondo doon sa pagpapaigi ng buhay ng ordinaryong mamamayan. Wala tayong nakitang tunay o seryosong push sa pagpapababa ng presyo ng pagkain, sa pagpapaayos ng ating standard of living. Doon pa lang po may problema na kaagad. So nakikita natin na mahina sila kasi ang tingin nila, ang pinakamalaking problema nila ay yung kalaban nila for 2028. Hindi nila nakita na kapag inayos man lang nila itong current na standard of living natin, current na state of infrastructure, education, healthcare, agriculture, kung yan ang inayos nila, hindi na sila makikipagsapalaran sa 2028. Dahil mahina nga sila pati sa paggagawa ng strategiya at sa control sa sarili nilang tao. Yung kahinaan ng control, yan po yung naging nagresulta sa maraming corruption issues ng administrasyon ngayon. So ang masasabi ko dito is mahina sila from the start, mahina mag-strategize, mahina ang tunay na lakas kasi kailangan nila ng pera para bumili to make it appear na mayroon silang ibibigay doon sa mga constituents. And in the end, mahina lahat. Pati yung kakayahan nila. Ngayon lang nga ako nakakita ng Pangulo in a long time na hindi niya tunay na hawak ang Senado. So kailangan magkaroon ng mga issues tungkol sa mga karapatan natin, naghuhuli at nagfa-file kaliwat kanan ng sedition, inciting to sedition, kasi hindi nila mapatahimik ang kanilang mga kritiko. Ang dami naman kasi maikikriticize. So ang mga earmarks ng kahinaan nila, hindi sila nakaswak ng buong buo or major showing ng midterm elections despite all of the money, at mahina din ultimately ang kanilang strategiya to maintain power kasi hindi sila nagsasucceed, at yung pagbababa ng ratings, ng trust and approval ratings ng Pangulo ay sinyales na wala na talagang nagsiseryoso sa kanya, and this has been the case from the start. So hindi sila humina, mahina sila from the start.